So, welcome to Free Stock Market Webinar. So, Jonathan Ruiz po, once again, PAM Academy founder and newbie mentor. So, today, I'm going to share with you about stock market. No? So, sa mga hindi pa po talaga nakakapag-start, so, babalikan ko lang po ng konti yung basic. Okay? So, are you investing or saving? So, syempre po, kailangan nating malaman kung ano ba yung ginagawa natin. So, ito po yung mga saving strategy na pangkaraniwang ginagawa ng mga Pinoy. So, bank savings na napakababa ng interest. Wala pa pong 1%. Paluwagan, cooperatives. So, yan yung karamihang ginagawa ng mga Pinoy, which is, ang tawag dyan is saving strategy. Walang masyadong kita po dito sa paraan ng saving na to, which is okay lang din naman siya kung nagbibuild ka pa ng emergency funds. Okay? Kung nagbibuild ka ng emergency funds, maglagay ka ng bank savings. Pwede mong i-time deposit for 6 months. Okay? Kailangan mo ng emergency funds before ka makapag-start ng investing. Kasi kung may mangyaring masama sa family mo, in the near future, dapat meron kang nakahanda para doon. Okay, now, ano yung investing strategy? So, stocks, mutual funds, real estate, bonds, and golds. Nagagawa lang natin mag-invest talaga kung masasabi natin sa sarili natin is ready na tayo doon. Meron na tayong income, right income, meron na tayong extra, at hindi na tayo nahihirapan tuwing paycheck natin. Maraming natitira. Okay? So, how to increase your investing power or trading power? Okay? So, bago po tayo talaga tumalon dun sa technical analysis or trading, kailangan mo muna rin i-assess ano ba yung current situation mo. So, kailangan i-increase mo talaga yung cash flows. So, do extra time of work. So, kung kailangan mo mag-overtime ka. Kung kailangan mo ng promotion sa work, gawin mo yon para madagdagan yung kita mo. Sideline businesses, kung meron kang talent, like for example, marunong kang mag-bake, so every weekend, pwede kang magbenta ng muffins or cakes sa mga friends mo para magkaroon ka ng extra. Sa akin po, ang ginagawa ko is, personally, ang ginagawa ko is vlogging and developing applications. Diyan po ako kumikita ng extra. Then, you need to save more and spend less. Hindi ko na po kailangan i-discuss yan. No? So, halos lahat ng financial advisor is nagsasabi, live below your means. So, ang kailangan mo lang gawin is, kailangan at the end of the month, lagi kang merong extra for your investment or kung ano man yung plano mo na investment. Pwedeng real estate yan, pwedeng mag-a-add ka sa mutual funds mo or stocks or buying power. So ngayon, are you ready to invest in the stock market? So kanina nung nagas ako about dun sa kung meron ka ng broker, of course, syempre, ang sagot mo is yes because I have extra money and establish my emergency funds and financial stability. No, because I'm in debts and no extra money. So, of course, ang kailangan mo nga munang gawin is i-check yung financial capability mo. Then later, kung okay na yung financial capability mo, wala na tayong problema dyan. Wala na tayong question dyan. So, I suggest, no, check your financial capability and alam ko na kayong lahat na umattend ngayon is ready na talaga kayo to invest in the stock market. Now, ano ba yung stock market? What is stock market? No, ito yung nakikipag-partner ka sa malalaking kumpanya. Partnership with big companies, no? Kung ikaw ay isang shareholder ng PLDT, gusto mong maging shareholder ng PLDT, so kailangan bumili ka ng share sa kanila, which is ang stock code TEL. Okay? So, ang ginagawa sa stock market is nag-own ka ng piece of pie. Paano ka kumikita dito? Sa pamamagitan ng capital gains and dividend income. Okay? So, madali lang intindihin ang stock market. So, gumagamit ka ng stock broker, pagkatapos may buyer and seller. So, pwedeng ako ang buyer, pwedeng ikaw ang seller, ako ang buyer. So, depende sa strategy na gagawin mo sa napili mong stock. Okay? Now, again, ulitin ko lang. Ito yung pinaka-most common na paraan ng pag-earn ng from stock market. First is capital appreciation. Yung capital appreciation is, yun yung
or capital gains, yun yung movement ng price ng isang stock. For example, eto SBS, ang average price ko is 2.75. So at the time of IPO, binili ko siya. Then later, pumalo ang market price ng 6.04. So anong nangyari? 117% gains ako dyan. So ngayon, kung halimbawa ang pera na ininvest ko dyan is 500,000, so nadoble yon, naging 1,000,000 yon, more than that. Okay, so yun yung tinatawag na capital appreciation. Dividends distribution. Dito naman tayo sa dividends distribution. Kung marami kang perang binili dun sa isang shares, for example, dito sa Bloom, okay, so nakareceive ako ng number of shares na entitled ko sa cash dividend is 10,000. So, meron akong na-receive na 500. So, ngayon, ililess yung tax, 50. So, net amount is 450 pesos. Nagdi-declare ng dividends ang isang company kasi meron siyang unrestricted retained earnings. Ibig sabihin, yung last year na kinita ng isang company is isi-share niya yon sa shareholders. Yun yung tatawaging dividends. Ang dividends, pwede siyang maging cash, pwede siyang stocks, pwede siyang property. Okay? May mga companies na nagdi-declare ng 100% stock dividends. Kung mapapansin mo, karamihan ng gumagawa ng company na to is yung malalaki na. Okay? Blue chips, or yun yung medyo sobrang taas na naging presyo ng kanilang stock. So bababa yung value ng stock stock price by 100%. Hindi ibig sabihin nun is malulugi ang shareholder. Ang nangyayari lang is dinodoble yung stock position mo. Okay? Pero kailangan mo rin, okay? So meron din tinatawag na FOO, follow-on offering. So ibig sabihin, nagbibigay ulit ang company ng chance para sa mga shareholder kung gusto nilang bumili ng stocks ulit sa mas mababang presyo. Okay? Yung holder ng stock is nag-declare ang company, okay, magbibigay kami ng additional shares sa ganitong presyo lang. Mas mababa dun sa market price niya. And ang makaka-afford lang is yung shareholder talaga. Okay? Next, what is technical analysis? Okay? Hindi ako po-focus sa fundamentals at the moment. Kasi mas okay ituro kung technical analysis ka lang muna. Kung fundamental analysis ka muna. So, kailangan mong matutunan yung isang discipline. Okay? So, ngayon, kung ang plano mo is mag-trade, which is talaga ako personally, I don't recommend kung baguhan ka lang sa stock market. Okay? Pero, ano namang kahalagahan na matututunan mo ang technical analysis? Ngayon, matututunan mo yon kasi mahalagang matutunan ito para malaman mo kung kailan ka potential na papasok sa isang stock o magbebenta ng isang stock. Okay? Kasi once na marunong ka na ng fundamental analysis, for example, natuto ka na ng fundamental analysis, marunong ka na mag-calculate ng fair value ng isang stock. So ngayon, halimbawa, ang nangyayari dun sa isang stock is napakarami talagang bumibili. So, sa pamamagitan ng technical analysis, pwede mong i-check yung trend at malaman kung ito na ba ang right time para bumili ka ng mas marami o ibenta mo na siya. Maraming bumibili. Bakit? Bakit maraming bumibili? Ang possibility is, okay, na-hit na niya yung pinakamababang price. Or maraming nagbibenta kasi sobrang taas na ng market price niya at na-hit na niya yung fair value. Okay, kagaya ng sabi ko, ang focus natin is technical analysis. Yung technical analysis, this is a trend analysis. Ang basis nito is historical pattern or cycles. Maraming pwedeng gamitin, harmonic patterns, Japanese candlestick, Elliott wave. So, depende sa iyo kung ano yung sa tingin mo is interesting na pag-aralan. Dito sa discussion ko today, hindi ako magdi-discuss ng candlestick, hindi ako magdi-discuss ng mga harmonic patterns, Elliott waves. Ang i-discuss ko is yung simpleng paraan kung paano ka mag-analyze ng stock at kung paano ka bibili. Okay? So ngayon, ano yung mga trends? Merong uptrend, downtrend, sideways.
ang technical analysis para sa akin personally is to position myself in the market, no? Malalaman ko kung ano gagawin kong position sa isang stock. Okay, ang isang stock pwede yung mag-uptrend. So pag uptrend, kailangan makapagbenta na ako sa right pair value or right target price. Pag downtrend naman, bago mag-downtrend, kailangan nakapagbenta na ako. Then, kung bumaba na talaga siya, nag-bottom na siya, then that is the time para naman bumili ko. Sideways. Kung sideways ang movement ng isang stock, ano ba ang tamang gawin? Mag-a-averaging ba ako? Magdadagdag ba ako? Magka-cut loss na ba ako? Meron bang naghihintay na magandang plano ang kumpanya na to? Okay? So, dun tayo sa technical side of it. Ano na ba talaga ang takbo ng isang stock in the past 30 days? So, yun yung i-check natin. Okay? Now, what is support and resistance? Ito, pwede mo itong gamitin o ito lang yung pwede mong at the moment, kasi nga kung newbie ka, dito ka lang muna mag-base. Support, this is the area where a lot of buyers. Okay, so ibig sabihin, napakaraming buyer dito sa stock price na to. For example, Mega World, nag-hit ng 4 pesos. So ngayon, kung nag-hit siya ng 4 pesos, papaano ang gagawin mo? Okay, so ngayon, kung nakikita mo, marami nang bumibili, eto na rin yung chance mo na pumasok ka sa stock na to. Okay, so ito na ba yung pinakamababang support this month ng October, kung ito na yung pinakamababang support at ito na talaga yung time na hindi na bababa yung isang stock dun sa support na to, then you buy. Resistance, this is the area where a lot of sellers. Pagpatak ng isang stock dun sa presyo na mataas na siya, for example, 52-week high, o for example, ulit yung Mega World, nag-hit na siya ng 5 pesos. So, kung nag-hit na siya ng 5 pesos, wala nang bumibili. Karamihan is nagbebenta na. Okay, bakit? Kasi kumita na sila. O, ikaw naman, dahil nakatulog ka, nakalimutan mong magbenta, bumaba uli siya sa support na 4 pesos. O, so, balik ka uli dun sa original price mo, hindi ka pa kumita. So, ang kailangan mong abangan din is yung resistance nito. Okay? Lagi mong i-check, eto na ba yung resistance ng stock na to? Nag-gains na ako ng more than 20%. Benta ko na ba to? Sa case ko na pinakita kanina, which is yung SBS ko, okay, syempre, ano sa tingin nyo ang ginawa ko? Nag more than 100% gains na ako. So, ibig sabihin, kailangan ko na itong ibenta kasi nagdoble na yung presyo ng stock ko. Kumita na ako, hindi na ako do not be greedy, sabi nga nila. So, para sa akin, kung tumaas pa siya ulit dun sa presyo na yon, wala ka nang pakialam kasi kumita ka na. Tama? Then, hanap ka ulit ng panibagong stock na pwedeng magbigay sa'yo ng more than 10%, 50%, 70% gains. Potential yan. Okay? Pero, ang realidad, hindi ganon kadali. Hindi ganon kadali ang mag-trade. Pagkaharap mo na ang platform mo, ang broker platform mo, malilito ka na. Okay? So, kailangan take a deep breath, analyze, ito na ba yung pinakamababang support and resistance. Okay? Pero, pwede mong i-plot sa graph yan. So, merong charting. Lahat ng broker is merong charting. Or, kung pill stocks ang ginagamit mo, kinalculate na nila sa'yo kung ano yung support 1, support 2, resistance 1, resistance 2. Meron silang report na yon. So, pwede mong i-check yon. So, I suggest, syempre, yung pinakamababang support ka bibili, then, nasa sayo kung saang resistance mo ibebenta. Kung resistance 1 or resistance 2. Okay? Now, eto nga yung sample, so support and resistance. No, buy near the support and sell on the resistance. So ayan yung pwede kang maggawa ng line, no? Makikita mo talaga na yung resistance is yun yung time na may potential na yung isang stock is bumalik ulit sa isa sa mababang support. Okay? Pagkatapos, pag nalampasan naman ng
ng isang stock ang resistance, ang possibility is todo na yung pagtaas nito. Kung bumaba naman ang stock price sa pinakamababang support, pwede itong magdire-diretso. Okay? So, excluding technical analysis, paano kung merong news na dumating? Okay? Kailangan din very aware ka kung ano nangyayari sa isang company. Eto na ba yung kailangan pumasok ka sa isang stock kasi magdi-declare ang company ng expansion plan? Eto na ba ang company ay bumili ng 100 billion property sa isang place kung saan magtatayo sila ng isang mall? Okay? Biglang nauna ka pa dun sa balita, biglang tumaas. So, winner ang life. So, nasa sa'yo kung paano ka mag-analyze. I suggest din, ako personally talaga, kahit nagre-recommend ako ng isang stock, I don't insist or directly recommend kung ano yung gagawin ko sa isang stock. Bakit? Kasi pera yan. Okay? Maaaring pag nagbigay ka ng isang recommendation sa isang tao is gagamitin niya pala yung pera niya for enrollment ng anak niya. Paano kung mali yung nabigay mo? Or, syempre, napakaraming guro sa market na hindi kinoconsider yung mga sitwasyon ng ibang newbies. So, kaya I suggest, bago ka talaga mag-jump in sa battlefield, kailangan meron kang sariling paraan ng pag-analyze at pagbili ng isang stock o pagbenta nito. You should have a reason. Laging may reason. Hindi pwedeng wala. Okay? So now, PAM Magic Excel formula. Ito yung ipopokus ko. Dito, i-explain ko ulit kung paano ako nagtitrade. So, namimili ako ng isang stock. I pick a stock, watch the movement on the graph. Okay? So, i-watch ko yung movement niya for the next 2 weeks. Kung hindi talaga ako nagtitrade ng everyday, ganito yung ginagawa ko. So, pag-aaralan ko muna kung ano yung movement ng stock na to, ilalagay ko siya sa watchlist ko. Okay? Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Ika-copy ko yung 30 days price movement, ipipaste ko siya sa Excel file ko, then kukunin ko yung entry point, then yung cut loss point. Okay? Magsiset ako ng cut loss point ko, then magsiset din ako ng watch the stock, a specific stock. So, ito yung watch list ko, for example. Nandiyan dyan lahat ng stocks na gusto kong i-watch. Okay? For the next 2 weeks. Okay? So, for example, ang napili kong stock is okay, dahil kasi Mega World na yung diniscuss ko kanina, so Mega World na rin yung i-add ko. Okay, so nag-add ako, ganyan ang paraan ng pag-a-add. Okay, so MEG is 4.69. So bumaba ng 2.29%. Okay, bakit? Kasi nga kanina sa diniscuss ko na ang potential resistance niya is 4.80. Nag-hit siya ng 4.82, yung highest. Okay, pagkatapos bumaba ng 4.69. So, kailangan medyo nakabenta ka na doon. Okay, kumita ka na dyan kung mababa ang entry point mo na nabili. So, ngayon, Mega World yung kukunin kong sample. Ngayon, anong gagawin ko? Kukunin ko yung Mega World. Pupunta ako sa PSE. Okay, PSE site. Itatype ko yung Mega World. Okay, di ba sabi ko doon is, kukunin ko yung 30 days stock movement niya. Okay? Ganito yung pag-a-analyze mo naman sa PSE. Nandiyan yung Mega World, last trade price. So, kahapon, ang naging last trade price niya is 4.69. So, percentage change is down siya ng 2.29. Value of trades is 94 million. Okay, ang volume is 19,710. Open is 4.81, high is 4.82. Low, 4.69. Average price, 4.77. Ito yung day change ha, dun sa araw na yon. Previous close, 4.80. PE ratio is 7. Then, 52-week high niya is 5.94. Sobrang naging taas niya. So, 52-week low is 3.76. Now, kukunin ko yung historical data niya. I-click mo lang yung historical data. Ngayon, nakuha mo na yung historical data. Ayan yon. Nandiyan dyan yung volume, yung value, yung average.
Okay? Ngayon, naka-ready yung Excel formula ko. Ito siya. Okay? Ito yung previous. Okay? Previous pa to. August. Okay? So, ngayon is data. Punta ko sa data ko. Dito ko lang siya ipipaste. Okay? Ipipaste ko din yung data ko dito. Pagkatapos, i-refresh ko lang tong pivot table. Tapos makukuha ko na yung entry point niya, which is eto yon. Okay? So, eto siya. Okay. So, pero, eto is previous data pa to. August pa yan. So, ngayon, ang gagawin ko is, kukunin ko na to, itong data na to. Okay? So, wait. Okay. Kinuha ko yung data niya na 30 days, di ba? So, copy and paste lang tayo, sabi ko nga. Okay, ginagawa ko to kasi medyo safe ako ng konti. Kung alam ko na ang index is babataas. Okay, hindi ako nakakasigurado kung kailan talaga tataas ng todo. Okay, so marami akong stock na minomonitor. So, pwede mo siyang gawan ng sarili mong formula. Okay, so may mga entry point. No? So, ngayon, i-click ko siya. Paste. Okay? So, ipipaste ko siya. Kanina, 4.07 yung naging entry point. Di ba? 4.07. Ngayon, magbabago yan. Okay? Pag nirefresh ko to, magbabago siya kasi binago ko yung data. Oops, sobrang baba. 3.89. Okay? So, yung ba yung next entry point ko is 3.89? Okay? Depende. Okay? Bakit depende? Kasi, kinonsidered ko dito sa formula na to na bababa ang PSE ng 10% in the following days. So, kung tatanggalin ko yon, ito siya, 4.32 ang entry point ko. So, ang entry point ko ngayon sa Mega World is 4.32. So, potential entry point ko is yung 4.32. Ngayon, pwede kang mag-check ng support and resistance sa pamamagitan naman ng graph. Magbebenta ako. Kung more than 10% or 5% na yung loss, ibebenta ko na siya. Again, this is for trading. Okay? Yung ibang strategy is, pag bumaba yung isang stock, nag-average, mag-a-average sila. Kasi ang strategy nila is peso cost averaging method. Kasi naniniwala sila maganda ang fundamentals ng Mega World, then ilo-long term nila. Okay? Which is maganda rin naman. Kasi in the past is 2009, nasa 2 point something lang ang presyo ng Mega World. Ngayon is 4.32 na. More than 4.69 na. So, ibig sabihin, ang nangyari is, doble na yung presyo ng Mega World. Okay, now, paano mo naman i-calculate yung potential gains or target price? Kung ang ginawa kong entry point is 4.32, okay, so kung 4.32, so for example, so papalitan ko lang to, gawin ko siyang Mega World. Okay, kung pumasok ako ng 4.32, ang bid ko is 4.32, okay, so, magiging average ko is 4.33. So, ang ginamit ko na pera is 86,400 pesos. Okay, bumili ako sa 4.32. So, ang pinaka-highest high niya ni Mega World is, balikan natin yung PSE, ang pinakamataas na presyo niya is 5.94. Okay, 52-week high. So, ang iba is, ang ginagawa is, yun yung pinaka-highest yun yung pinaka-target nila. Okay? 5.94. Pero of course, kung yan ay few days mo lang iti-trade, okay, kung few days mo lang iti-trade, so ang nahit na niya is yung 4.82. So pwede ko rin yung the highest high ang gawin kong target price. So in this case, meron pang 4.85 oh. Okay, for example, kinuha kong price is 4.85. Ang duration lang niya is from 12 to 30. So ibig sabihin is 8 days. 8 days trading. So, almost 1 week lang yan. Okay? So, ngayon, pwedeng yun ang gawin kong price is 4.82 na lang din. Okay? So, sana bumaba siya sa 4.32. So, yun yung safest. No? Pero kung hindi siya bababa doon, of course, kahit sa 4.50, pwede mong kunin. Depende sa'yo.
Okay? So, palitan ko siya ngayon. Gagawin kong 4.82 dahil yun yung pinakamataas niya. Boom. 10%, 10.36%. So, ibig sabihin, pag nag-hit ng 4.82 yan, ibebenta ko siya. Okay? So, pag binenta ko siya ng 4.82, 10.36% ang gains ko. So, 8,978 yung kinita ko. Okay? So, ibig sabihin, for example, kung nangyari yan within 1 week, so ibig sabihin, nagka 8,000 pesos na ako. Okay, hindi laging Pasko. Okay? Pwedeng magkaroon ng Halloween. Okay? So, ngayon, kung 4.32 mo nabili, for example, yung pinakamababang naging presyo is 3.76. For example, naging bearish, no? Okay? Nagkaroon ng problema ang Mega World. So, ngayon, naging 3.76 siya. Gawin din natin yung scenario na yon. Boom! Loss ka rin naman ng 13.91%. So, bago umabot ng 13% loss, kung ikaw ay nagtitrade, kung ang duration mo is daily or 1 week, ang kailangan mong gawin is ibenta siya pagka naglo-loss ka na ng more than 5%. Kung 5% to 10%, then sell ka na dito sa 10% pa lang. Kung ang ginamit mong amount is katulad nito, 5 digits. So, ito yung loss mo, 12,000. Pero let's say, paano kung ang ginamit mo naman is, hindi lang 5 digits. Paano kung ang ginamit mo ay 6 digits? No? So, let's see kung anong impact niya. Okay, 6 digits impact. So, 30,000 pesos ang potential ma-loss mo. Ang ginamit mo is 216,000 pesos. Okay, I suggest kung baguhan ka lang talaga, gumamit ka lang sa 4 digits. Okay, for example, okay, kailangan mo yung 8K rule. So, gamitin natin yung 8K rule na ang pinakamababa is 8,000. So, kung 12,000 yung gagamitin mo, ang loss mo is 1,800 pesos. No? So, malaki pa rin yan kasi pan-Jollibee na yan. Okay? So, ngayon, kung mag-gains ka naman, yun nga, kung 4.82, tingnan natin. Oh, okay? So, meron ka din pang Starbucks at may pan-Jollibee ka din. Okay? So, nasa sayo kung papaano mo gagamitin yung itinuturo ko ngayon, yung Magic Excel ko, and yung support and resistance. So, at the moment, yun lang muna yung pwede kong i-share. Okay? Pero, later, ibibigay ko sa inyo, sa mga attendees, etong Excel formula na to. Okay? So, now, let's go back. Okay? Okay, so ulitin ko lang po ulit yung PAM Magic Excel. So, pick a stock, watch the movement on the graph, copy the 30 days price movement, paste on the Excel file, then get the entry point, mag-set ka ng cut loss point mo. Kung ang cut loss mo is 5%, 10%, 15%, it's up to you. Depende sa digits na ginamit mo. Okay? Then, mag-set ka ng target price. So, yan yung PAM strategy o pampayamang strategy na ginagamit ko. Okay? Personally, for the last 2 years, dyan ako nagbe-base lagi ng entry point. Okay? Of course, gumagamit ako ng candlesticks and mga indicators. Pero later pa yon, pwede kong i-discuss. Okay? So, I hope marami kayong naintindihan. So, thank you for coming. So, favorite stock quote ko talaga is, the stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Laging merong loser and winner sa stock market. Kasi merong bumibili at merong nagbebenta. So, saan ka? Dun ka dapat sa side kung saan kikita ka. Okay? So, again, nasa gumagamit kung magkiklik yung technical analysis strategy mo or kung magpo-fundamental analysis ka. Nasa sayo kung paano mo siya gagamitin. So, I hope tama yung ipipick mo na strategy. So, ang kailangan mo is mag-aral na mabuti. Okay. Then, later, no, to dig deeper, siguro in the near future, maglo-launch ako ng technical analysis ulit na webinar. So, maybe this coming December. So, pinaghahandaan ko kung ano yung isi-share ko naman
So, lagi kasi ang gusto ko pag nag-share is real life experience. And then, pakiabangan na lang po yung launching ng book ko. So, meron po ulit akong ginagawang book. Ang title niya is Money and Stock Market, How to Avoid Newbie Mistakes. So, I hope mura lang siya, no? Sana po is bumili tayo para maintindihan nyo kung ano yung mga newbie mistakes na pwede nating i-avoid para hindi malaki yung malugi natin. Okay? So, maraming salamat sa time and I hope you enjoyed this webinar.